Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong patutsadahan o hamunan ng dalawang spokesperson, Attorney Roque kay PRRD at Attorney Claire Castro ng kasalukuyang administration. Ito, title, Wait and See. Yan ang sagot ni Palace Press Officer Jose Claire Castro sa patutsada ni Attorney Harry Roque sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. So, in-interview ng 1PH si Roque. Matatandaang sinabi ni Roque ang linyang, "Come and get me." Kasunod ng ulat na na-deny umano ang kanyang asylum sa the Netherlands. Bagay na tinawag niyang fake news. Ayon kay Jose Castro, hindi dapat ipagsawalang bahala ang intelligence assets ng DOJ. Hindi lang daw talaga tinitelegraph ng gobyerno ang galaw nito, hindi tulad ng ginagawa ni Roque. So, labanan ng patutsada. Come and get me. Hamon, ano? Wait and see. Talagang marunong ding sumagot si in fairness, marunong sumagot si Jose Claire Castro. Talagang bagay na bagay sa kanya yung kanyang trabaho na pang bardagulan laban sa mga Duterte. So, doon muna tayo sa usapin sa asylum application. I don't know sino yung nag-interview. Basta may medyang nag-interview kay Secretary Remulla. Ayaw niya ng sagutin tungkol sa asylum application ni Attorney Roque. Kasi siya yung unang nagsabi na nalaman ko, I have learned, sabi niya, na na-deny ang asylum application ni Roque sa Dahil na-deny, doon na daw sa Germany ang application niya. Kasi nga, timing, nagpunta rin sa Germany si Attorney Roque. So, ang source ng DOJ, isang tao na nag-post, Vega ang apelyido, nakalimutan ko yung first name. Na according to reliable source daw ni Vega, ay na-deny. Ngayon, lantarang pinabulaanan na Attorney Roque, pinakita niya yung kanyang national ID sa Netherlands, natanggap niya na, o residential card, o kung sa US siguro, green card, na legal resident na siya doon. Although yung application niya ng asylum, wala pang resulta. On process pa. Yon ang katotohanan according to Attorney Harry Roque. Tapos, napakatapang yung kanyang statement na come and get me. Matatandaan na natin, si General Torre, pag upo niya as PNP chief, nabanggit niya na isa sa prioridad niya ay huliin si Roque. Kaya yan, ang hamon, come and get me. So, ano yung posibilidad na mahuhuli nila si Attorney Roque? Sa isang kondisyon lang, pag na-disapprove ang kanyang asylum application. Madali nilang huliin dahil na siya, paalisin siya sa ika-cancel ang kanyang passport. Ngayon na on process ang kanyang asylum application, kahit i-cancel ang passport, walang epekto. Bakit? Nandun pa yung application At saka nabigyan na siya ng legal status. May ID na siya. Kaya naniniwala ko kay Attorney Roque na kahit ilang beses pa nilang i-cancel ang kanyang passport, walang epekto. Hindi katulad kay ex-congressman Teves, na na-disapprove ang kanyang asylum application sa Timor-Leste. Nung na-cancel ang kanyang passport,
wala na siyang identity. Undesirable alien na siya. Kaya, nakuha siya. Kaya, nakabalik. Nandito na siya sa Pilipinas. So, yun lang ang triggering factor, yung disapproval ng asylum application ni Attorney Roque na on process pa. Ano yung chances na ma-approve o ma-disapprove? Sa tingin ko, ma-approve. Bakit? Nagsabi na si Attorney Roque, in the next 3 months, makakakuha na siya ng work permit. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na mabibigyan ng work permit kung hindi ka magiging productive resident ng ano. Kasi yung kanyang credentials, grabe. Accredited lawyer siya ng ICC. Few Filipinos, I think, ilan lang sila, 3, 4 na Pilipino lang ang accredited sa ICC. Yang si Attorney Conte na ICC Assistant Counsel, hindi siya accredited sa ano. Mahinang klaseng abogado yan. So, magtatrabaho siya sa isang law firm, at the same time, magtuturo siya, law professor siya sa isang university sa Netherlands. So to me, these are indications na favorable ang Netherlands government kasi hindi ka bibigyan ng Netherlands na yan eh. Tapos magtuturo ka pa sa Netherlands University, sa isang university, mabigat ang mga credential ni Attorney Roque. So, meron ng president, nauna ba? Joe Masison, Luisa Landone, naging asylum seeker sila sa Netherlands at doon na nga lang sila binawian ng buhay. So, come and get me! Matapang. So, tignan natin ang wait and see kung sino ang huling halakhak sa labanang Claire Castro and Attorney Harry Roque. Mga comments, Styren Binyol, 2028, can't wait na babalik din si Roque na spokesperson ni President Sara Duterte. Nagsabi na si Congressman Pulong, ang unang hahanapin ni Tatay Digong paglabas niya si Attorney Harry Roque. Doon natin makita gaano kahalaga si Attorney Roque sa pamilyang Duterte. So good luck, Attorney Harry Roque. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng tahanan ang tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin ninyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa Balo, ug ako isang bisitaon. Ayo, ante. Mayang buntag, ante. Mo na ni ang balay ni ante nga sako lang og silupin. So mo na ni ang iyang gipuy-an. So karon gubaon ni ang iyang balay kay magpatukod siya og bag-ong balay kay gitagaan na mo siya og gero. Mo na ni ang iyang mga sinina lang diri lang niya gibutang. Og sako lang ang iyang atop og isa lang ka gero. Kaya mga dingding. Ay, lugar kaging balo lang, biyuda. Balo ni siya si auntie. Ug gibutangan lang og mga silupin. Umuna ni siya. Umuna ni ang gamiton nga amakan sa balay ni auntie nga iding. Di ang ada. Umuna ni ang iyo nga nahatag ni auntie. Umupod ni ang amakan. Og karon mo na ni ang atop ni auntie nga gitangtang nga mga silupin lang in taon og sako. Ayos nang balay ngi. Ano na balay sa balong ka among ka. Bubuon. Amo ni karon ay ukuran diri og bagong nga balay. Oo. Oo. Lata na gid kaayo. Kawayan lang ni ang yang dingding. So karon na ana ni siya ay dingding nga nindot.
Nahulog na. Oh, Balay. sa balo. Oh, kalan.